Aarangkada na ngayong araw ang taunang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ito raw ang isa sa mga pinakamalaki sa kasaysayan ng aktibidad dahil sa dami ng kalahok na sundalo at bansa. At live mula sa Camp Aguinaldo, makakausap natin sa telepono si Brian Castillo. Brian, nagsimula na ba ang balikatan? Jess, ilang sandali na nga lang ay magsisimula na ang opening ceremony para sa balikatan exercises ngayong taon dito sa Camp Aguinaldo. Ito ang taunang bilateral military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pangungunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner at U.S. Marine Corps Pacific Commander Lieutenant General William Journey ang seremonya. Layo ng balikatan na paigtingin pa ang kooperasyon ng dalawang magkaalyadong bansa at magkatuwang natugunan ang iba't ibang hamon sa seguridad. Sa halos 4 na dekadang kasaysayan ng balikatan, sinasabing ngayong taon ang isa sa mga pinakamalaking pagsasanay. Higit 16,000 sundalo kasi ang lalahok dito. 11,000 riyan ang tropang Amerikano, habang nasa 5,000 naman ang sundalong Pilipino. Mahigit 100 sundalo naman ang lalahok din mula sa Australian Defense Force. Samantala, 14 na bansa ang tatayong observers, gaya ng Germany, Canada, Great Britain, France, New Zealand, India, Japan, South Korea at ilang bansa sa Timog Silangang Asya. Sa sentro ang balikatan ngayong taon sa pagpapalakas ng kakayahang depensahan ang teritoryo ng Pilipinas laban sa mga banta mula sa labas ng bansa. Tampok dito ang multilateral maritime exercise kung saan maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. At sa kauna-unahang pagkakataon, makakasama sa balikatan ang isang frigate ng French Navy, gayon din ang mga Coast Guard ng Pilipinas at Amerika. Jess, Maui, ibibida rin dito ang mid-range capability missile system ng Amerika na unang beses i-deploy dito sa Pilipinas. Gaganapin ang balikatan hanggang May 10 sa ilang strategic locations gaya ng Palawan, Ilocos Norte at Batanes. Balik muna sa inyo, Jess at Maui. Maraming salamat, Brian Castillo. Namataan ang dalawang Chinese militia ship malapit sa dagat na sakop ng Palawan sa bisperas ng balikatan exercise. Ayon sa American maritime expert na si Ray Powell, namataan ang mga barko sa layong 30 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan. Hindi raw malinaw kung ano ang pakay ng mga barko sa tinawag ni Powell na aggression. Pero hinala niya raw ay may mensaheng gustong iparating ang China kaugnay ng balikatan exercises. Bumalik din ang mga barko kalaunan papunta sa Mischief Reef sa West Philippine Sea. Samantala, patuloy naman ang panawagan ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers na imbestigahan ang pagdami ng mga Chinese students sa Cagayan. Nakapagtataka raw na sa mga universidad pa malapit sa EDCA sites naka-enroll ang mga estudyante. Nauna nang sinabi ni Cagayan Governor Manuel Mamba na hindi banta sa seguridad ng bansa ang mga estudyanteng Chinese. May ipapatupad dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Epektibo bukas ng umaga, magkakaroon ng 55 centavos na patong sa kada litro ng gasolina. Matatabasa naman ng 95 centavos per liter ang diesel at higit piso kada litro ang kerosene. Ayon sa Department of Energy, dahil pa rin ito sa tensyon sa Middle East. Nakaapekto rin daw ang biglang pagbaba ng demand sa langis sa China at US. Naniniwala ang isang opisyal ng Department of Transportation na mas bababa ang presyo ng petrolyo kapag mas dumami ang gumagamit ng electric vehicles sa bansa. Paliwanag ni DOTR Executive Assistant to the Secretary Johnny Gesmundo, mapipilitang tapyasan ng mga kumpanya ng langis ang kanilang presyo kapag mas dumami ang sasakyan na pinatatakbo ng kuryente imbes na petrolyo. Matagal na raw target ng DOTR na i-promote lalo ang paggamit ng e-vehicles dito sa Pilipinas. Pero dapat daw tiyakin na may mga sapat na regulasyon para hindi ito takaw aksidente gaya ng mga nagkalat ngayon na e-bike at e-trike. Pinag-aaralan ng Department of Transportation ang pagdagdag ng exclusive motorcycle lanes sa EDSA. Ayon sa DOTR, base sa mga pag-aaral ay nasa 170,000 motor ang dumaraan sa EDSA araw-araw. Sa ngayon ay nagpapalipat-lipat ang mga motor sa iba't ibang lane sa EDSA. Nakakadagdag daw yan sa traffic. Plano ng DOTR na ilagay ang motorcycle lane sa tabi ng bicycle lane o ikalawang lane mula sa mga sidewalk. Isa lamang daw ito sa mga naiisip nilang hakbang para tugunan ang problema sa traffic
na malaki ang epekto sa ating ekonomiya. Nakikipag-usap na raw ang DOTR sa ilang ahensya gaya ng MMDA para sa pagpapatupad ng plano. Pinag-iisipan natin paano magkaroon ng lane na magkakaroon sila ng sarili nila para namang hindi na sila pupunta sa ibang lane na kasabay nila yung mga pribado. Sa liit ng ating kalsada ngayon, siguro makapag-isip tayo ng paraan na maikakasya natin na merong pribado at merong motorcycle at saka bicycle lane. Libu-libong trabaho ang iaalok sa Labor Day Job Fair ng Department of Labor and Employment. Sa May 1, pwedeng bumisita sa 76 na job fair site sa buong bansa. Higit 150,000 vacancies ang iaalok ng 2,000 mga kumpanya. Ayon sa DOLE, maraming hinahanap ngayon na customer service representatives, cashiers at sales clerks. Kasama rin daw sa top vacancies ang mga karpintero, microfinance officers, truck drivers, cooks at nurses. Kailangan lang daw ihanda ang application, resume, diploma, transcript of records at certificate of employment sa mga dati nang may trabaho. Magkahiwalay na sunog naman ang sumiklab sa Maynila nitong Sabado. Sa Ermita, higit 100 pasyente ang kinailangan ilikas sa Philippine General Hospital. Habang sa Paco, Maynila, milyong-milyong halaga ng ari-arian ang naabon ng masunog ang ilang tindahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Walang nagawa ang mga residente sa Paco, Maynila kung di panoorin kung paano lamunin ng apoy ang ilang struktura sa sumiklab na sunog sa hilera ng mga tindahan sa Pedro Hill Street alas 8 ng gabi nitong Sabado. Kasama sa nasunog ang mga panindang appliances, damit, tsinelas at mga gamit sa bahay. Ang grupong ito sinubukan pang magsalba ng ilang gamit, habang ang pamilya ni Carol, mabutit wala raw sa bahay nila nang mangyari ang sunog. Buti na lang po wala yung mother ko kasi totally 83 years old na po yung mother ko. Ayaw po sana niya sumama sa amin, lumabas. Pinilit lang po nila. Kung hindi, baka siguro natupok po yung nanay ko. Sa lakas ng sunog, gumamit pa ng hagdan ang mga bumbero at may mga harang na puwersahang binuksan para maapula ang apoy. Nadamay rin ang likurang bahagi ng Paco Catholic School. Kaya suspindido muna ang pasok roon ngayong araw at magiging online muna ang mga klase simula bukas. Umabot naman sa ikalimang alarma ang sunog bago tuluyang naapula bandang 1:00 na ng madaling araw kahapon. Isang fire volunteer ang bahagyang nasugatan at tinatayang aabot sa 15 milyong piso ang pinsala ng sunog. Bukod sa Paco, Maynila, may sumiklab ding sunog sa Philippine General Hospital sa May Ermita, mag-aalas 11 rin ng gabi nitong Sabado. Sa eksklusibong video na ito na nakuha ng News 5, makikitang nagkakagulo ang ilang staff ng pagamutan habang tuloy ang mga bumbero sa pag-apula ng sunog. Ayon sa datos ng Bureau of Fire Protection, 140 pasyente ang kinailangang ilikas. Lahat na ilipat naman ng kwarto. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na sa dating X-ray room na meron daw mga nakatambak na gamit nag-umpisa ang apoy. Pero naapula rin naman ang sunog bago maghating gabi. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tuloy-tuloy pa rin ang panghuhuli sa EDSA busway kaninang umaga. Kabilang sa mga nahuli ay ilang ambulansya na wala namang dalang pasyente. Live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kumusta ang hulihan dyan ngayong umaga? Jess Maui, pasado alas 5 pa lang ng umaga nang huli na ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng mga pasaway na dumaan sa EDSA busway. Unang nasampulan ang ambulansya galing Binyan, Laguna na dumaan sa northbound ng Ortigas EDSA busway. Paliwanag ng driver, hindi nila kasama ang pasyente pero kasama nila ang kaanak nito na bibili ng gamot sa National Kidney and Transplant Institute. Dahil walang pasyenteng sakay, tinikitan pa rin ang ambulansya. May ilan pang ambulansya na hinarang pero pinalampas din kalaunan dahil may sakay silang pasyente. Sa Malibay, Pasay, pinara ang isang SUV na maghahatid ng estudyante sa isang international school sa BGC. Nagmamadali raw kasi sila kaya dumaan na sila ng busway. Pinara rin ng mga enforcer ang isang pulis na pupunta dapat ng Krame. Iniiwasan daw niyang malate kaya sa dumaan sa busway.
pwede lang dumaan sa EDSA busway ang mga bus ng busway, emergency vehicles gaya ng ambulansang may bitbit na pasyente, truck ng mga bombero at mga sasakyan ng PNP. 5,000 hanggang 30,000 piso ang multa sa pagdaan sa EDSA busway. Jess, Maui, umabot ng 14 na ang bilang ng mga natikitan ng SAIC na hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway. Karamihan daw dyan ay mga pribadong sasakyan. Jess, Maui. Maraming salamat, Dave Abuel. 15 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng mapanganib na level ng heat index ngayong araw. Sa forecast ng Pag-asa, ang pinakamataas na heat index na posibleng maitala ay ang 45 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur. 44 degrees Celsius naman ang posibleng heat index na mararanasan sa Puerto Princesa City at Aborlan sa Palawan. Ang 42 degrees Celsius mataas na heat index ay itinuturing na danger level ng Pag-asa. Sa kabila ng maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa, posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa trough ng low pressure area. 4 na phreatic eruption o pagbuga ng usok ang naitala sa Bulkang Taal nitong weekend. 2 hanggang 4 na minuto ang itinagal ng mga ito. Umabot ng 300 hanggang 600 metro ang taas ng binuga nitong usok. 17 volcanic earthquakes din ang naitala sa Taal. Sa ngayon, nasa ilalim pa rin ng Alert Level 1 ang bulkan. Bawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island na isang permanent danger zone. Lumagpas na sa 34,000 ang namatay na Palestinian mula sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza Strip. Higit 76,900 naman ang naitalang sugatan mula nang sumiklab ang digmaan noong Oktubre ng nakaraang taon. Ayon sa Health Ministry ng Gaza, halos 4 na po ang namatay sa mga pag-atake nitong weekend. Samantala, patuloy naman ang pag-recover sa mga katawang nadaganan ng pinulbos na ospital sa Timog Gaza. Ilang linggo matapos iwan ng Israeli Army ang lugar. 2,000 tao pa raw ang pinaghahanap pero pahirapan dahil sa kakulangan sa heavy equipment. Sugatan ng isang Israeli matapos masabugan ng patibong na bomba sa may West Bank. Sa video, isang flag ng Palestine ang kitang nakatayo sa gitna ng damuhan. Nilapitan ito ng isang lalaki at sinipa ang watawat pero bigla itong sumabog. Sa investigasyon, lumabas na may bombang nakabaon sa lupa kung saan konektado ang flagpole. Swerte namang nabuhay ang biktima na nagtamo lang ng mga sugat sa katawan. Patuloy siyang nagpapagaling sa ospital. Huwagi ng gold at silver medal si Pinoy Olympic gymnast Carlos Yulo sa Artistic Gymnastics World Cup sa Doha, Qatar. Nakaginto si Yulo sa parallel bars kasunod ng 15.200 points para matalo sina Yuan Xihong ng Chinese Taipei at Xiao Suizan ng Brazil. Silver naman ang nakuha niya sa vault event matapos ang 15.066 points. Maliit na diferensya lang yan sa 15.166 points ng gold medalist na si Arthur Davitan ng Armenia. Bahagi ito ng paghahanda ni Yulo para sa Paris Olympics sa Hulyo. Susubukan niyang mahigitan ang 4th place finish sa vault noong Tokyo Olympics. Suspendido ng isang laro si Meralco Bolts big man Raymond Almazan. Kasunod yan ng tangkang panunuhol niya sa isang traffic enforcer nitong nakaraang linggo. Nakunan pa ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang pag-abot ng nilukot na pera sa enforcer. Agad namang tinanggihan ng naturang enforcer ang pera. Nangyari ito nang sitahin si Almazan dahil dumaan sa bus lane para makaabot umano sa isang event. Bukod sa disregarding traffic sign, tinikitan din siya dahil walang dalang ORCR. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng career ng P-pop group na BINI. Bukas daw ang SB19 makipag-collab sa Nations Girl Group, habang si Taylor Swift naman kaliwat ka ng Spotify Records ang binasag ng kanyang latest album. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Walang
Titigil ang pag-bloom ng Bini sa Pilipinas. Ang kanilang latest mall show kasi sa Antipolo, dinagsa ng higit 6,000 fans. Napuno mula sa first floor hanggang sa third floor ang mall dahil sa blooms na dumayo para manood. Di naman daw makapaniwala ang Bini members sa dami ng nag-abang sa kanilang mall tour. Ang iba kasing blooms, maaga pa lang ay nasa mall na para manood ng Nations Girl Group. Ano naman kaya ang mangyayari if Pantropiko meets Gento? Posibleng malaman natin yan in the future. Bukas daw kasi ang SB19 na makipag-collab sa Bini. Sabi ni SB19 member Philip, game na game daw silang makasama ang Bini sa isang kantang bago sa pandinig at pananaw ng mga tao. Si Pablo naman, excited sa future ng P-pop dahil sa patuloy na pagsikat ng Pinoy groups sa international scene. Come one, come all. It's happening again. Sunod-sunod na records na naman kasi ang binasag ni Taylor Swift sa Spotify. Kasunod yan ng paglabas ng kanyang album na The Tortured Poets Department. Ayon sa streaming platform, ito ang unang album na nakakuha ng higit 300 million streams sa loob ng isang araw. Kasabay niyan, ito rin na naging most streamed album in a single day ngayong taon. Si Taylor din na naging most streamed artist in a single day sa kasaysayan ng Spotify. Record-breaking din ang lead single sa album na Fortnite featuring Post Malone. Ito kasi ang naging most streamed song in a single day sa Spotify. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Na-injure si JK Labajo sa isa niyang show sa Orani, Bataan. Nag-alala ang fan si JK matapos niyang i-post ang picture niya habang nakabenda ang kaliwang paa. Sa kabila nito, all smiles naman si JK at nagpasalamat pa sa fans na dumalo sa show. Kabilang daw sila sa pinaka-energetic na crowd na nakita niya. Biro pa niya, talagang nahulog siya sa sobrang saya ng audience. Hindi naman sinabi ni JK kung paano siya na-injure pero ilang fans ang nagsabi na posibleng nahulog siya matapos ang kanyang performance. Okay, get well soon, no? Pero nakangiti pa rin siya. Oo, actually, the fact nakangiti siya, kayang-kaya. Yes. Oo, pero sorry, pero hindi ako surprised kasi sobrang intense din niya mag-perform. Actually, Ganyan ba mag-perform? ganun ba Oh, yung super, as camping? in, ganun talaga. Baka manakit yung balakang mo, last week ka pa. Sige. Oo, pero alam mo, he's an amazing performer. kaya nga, ang Very galing. amazing. Sobra. JK Tignan is mo also naman. part of High Street. Ay, oo nga pala. Abangan natin yan. Acting naman siya doon, acting. Ang galing-galing. Oh, and congrats Taylor Swift, my gosh. And sipin Yes. mo, Spotify yan Grabe. So, dati may problema din sila. Oo She nga. took out all of her music Yeah, from Spotify, Spotify. before. Yes. Tapos ngayon, siya yung nagda-dominate, di ba? So, Correct. parang may 30 comeback million story din si Taylor Si Swift. Ate yan. Taylor.